Itim na ginto o mas kilala bilang langis, yaman na tila ba kumukontrol sa paglago ng maraming ekonomiya sa iba't ibang mga bansa. Pero sa nagdaang mga taon, unti-unti nang natutuyo ang pinagkukunan ng langis, partikular na sa gitnang silangan na bahagi ng ating mundo. Kaya naman umugong ang mga bali-balita ukol sa oil and gas exploration o ang proseso ng paghahanap ng langis upang kalaunan ay makuha at mapakinabangan. Isa na nga ang bansang Pilipinas sa nakitaan ng hitik na reserba ng langis, partikular sa West Philippine Sea, kaya hindi na nakakapagtaka na pilit itong inaangkin ng dambuhalang bansang China at maging ng iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa kasalukuyan, usap-usapan naman na magaganap na ang bagong yugto para sa paglago ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas dahil sa balitang muli nang magsisimula ang isang proyekto para makuha ang bilyong-bilyong reserba ng langis sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kied Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang bansang Pilipinas ay isang bansa na kilala dahil sa masaganang mapagkukunan ng likas na yaman at isa na nga rito ang bilyong-bilyong mga reserba ng langis at gas sa iba't ibang bahagi ng ating arkipelago. Isa pa nga rito ay ang tinatawag na liquefied natural gas o LNG. Sinasabing isa ito sa pinakamalaking yaman na mayroon ang ating bansa na hindi pa natin gaanong nasisiyasat at napapakinabangan. Hindi may pagkakaila na ang Pilipinas ay patuloy na dumaranas ng mga rotational brownouts at sobrang taas ng singil sa kuryente at napakataas din ng presyo ng gasolina. Bagay na naging matinding suliranin na ng bawat Pilipino sa araw-araw. Sinasabing maaari pa nga itong lumala sa hinaharap dahil sa posibleng pag-usbong ng napakalaking krisis sa enerhiya. Isa sa mga tinututukan ngayon ng Administrasyong Bongbong Marcos ay mga oil and gas exploration sa ating bansa. Ayon sa report ng United States Energy Information Administration, tinatayang mayroong 5.4 billion barrels ng langis at 55.1 trillion cubic feet ng natural gas ang reed bank o ang recto bank na matatagpuan 120 miles mula sa Palawan coastline. Pasok ito sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone na pinapayagan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ulat na inilathala ng Vera Files noong July 18, 2024, sinasabing inalis na ng Malacanang ang moratorium o ang pagpapawal sa oil and gas exploration sa Recto Bank. Kaya naman maaari nang ipagpatuloy ng Forum Energy Limited ang kanilang pagkontrata sa mga barko na magsasurvey at magsasagawa ng drilling operation sa mga lugar na mayroong reserba ng langis. Ang Forum Energy Limited na subsidiary ng PXP Energy Corporation ay majority-owned ng business tycoon na si Manny Pangilinan. Ang kumpanyang ito ay nabigyan ng Department of Energy ng Service Contract Number 72 sa kabuuan ng Recto Bank na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ayon sa isang highly reliable source ng Vera Files, hindi daw nito alam kung may pinirmahang kontrata ang Forum at ang Palasyo, pero ang alam daw niya ay unofficially lifted na ang moratorium o ang pagban sa exploration project, kaya pwede na raw magsimula ang kumpanya ni Manny V. Pangilinan. Ang Vera Files ay alam naman natin na isa sa mga fact-checker news organization na kumakalaban sa pagpapakalat ng fake news, lalo na sa mga lumalabas na impormasyon sa Pilipinas. Kaya naman alam natin na hindi ito basta-basta maglalabas ng mga maling impormasyon. Ang proyektong gagawin ng Forum Energy Limited ay naglalayon din na pumalit sa Malampaya gas field na inaasahang mauubos na sa pagpasok ng 2027. Ang Malampaya gas field na makikita naman sa SC38 na matatagpuan halos 80 kilometers lamang mula sa ilagang kanluran na bahagi ng Palawan. May lawak ito na 83 hectares at ito ang kaisa-isang natural gas field ng ating bansa sa kasalukuyan. Taong 1992 nang madiskubre ang malaking deposito ng natural gas sa bahaging ito ng Palawan. Karamihan sa mga reserba
na matatagpuan dito ay ang methane na galing sa mga bulok na organic materials at mga fossils na ilang libong taon nang nakapaon dito. Isa ito sa hinihigop at pinoproseso ng Malampaya gas field upang magsilbing fuel sa mga power plants sa Luzon na siya namang nagbibigay ng kuryente sa atin. Taong 2021 nang magsimula ang operasyon ng gas field na ito at nakakapagbigay nga ito ng produksyon na aabot sa 12.1 million cubic per day. Ito ay napakalaking kontribusyon sa supply ng kuryente sa Luzon at kumita na rin ng halos 12 million US dollars mula nang mag-operate ang gas field na ito. Sa kasamaang palad, sinabi ng Department of Energy na unti-unti nang nauubos ang deposito ng natural gas sa Malampaya at malaki ang posibilidad na tuluyan na itong masasait pagpasok ng 2027. Pag nagkataon, magkakaroon ng napakalaking krisis sa enerhiya sa buong Pilipinas kung hindi ito mapapaghandaan. Sa ngayon ay puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Marcos administration upang maresolba ang problema na ito. Kaliwat kanan ang ginagawang paggawad ng ating gobyerno sa mga service contract sa iba't ibang kumpanya na siyang magsasagawa ng pagsasaliksik at drillings upang maibsan na rin ang patuloy na pag-angkat natin ng langis galing sa ibang bansa. Ayon kay former Associate Justice Antonio Carpio, napaka-importante na masimula na ang proyektong ito sa lalong madaling panahon dahil maaaring magkaroon ng energy crisis sa buong Pilipinas sakaling hindi mareresolba ang papaubos na natural sources ng Malampaya gas field. Kung hindi makukuha ang langis at ang mga gas reserves sa Recto Bank, kakailanganin pa nating mag-import ng mas marami pang liquefied natural gas at siguradong lalo pa itong magpapataas sa inflation rate ng ating bansa. Dahil kaakibat nito ang pagtaas ng higit sa 50% ng binabayaran nating mga kuryente. Gayon na rin ang pagtaas sa singil sa mga gasolina na sa kasalukuyan ay alam naman nating umaaray na rin tayo sa ating mga bulsa. Matagal nang naibigay ang service contract number 72 sa Forum Energy Limited na kumpanya ni Manny V. Pangilinan. Pero isinantabi muna ito ng dating Pangulong Noynoy Aquino at ibinan ang proyekto noong 2014 dahil sa pumataas na tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sinubukan namang alisin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2014 moratorium sa oil and gas exploration noong 2020 at 2022. Magsisimula na sana muli ang operasyon sa proyekto na ito, pero ayaw ni Duterte na magalit ang kaibigan niyang China, kaya naman ang ginawa ng dating Pangulo ay nakipagnegosasyon ang kanyang administrasyon sa China para sa isang Oil and Gas Joint Development Agreement. Sa kasamaang palad, hindi rin ito natuloy sapagkat labag ito sa ating konstitusyon, kaya naman ang problemang ito ay umabot na sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung inyong matatandaan, sinabi ni President Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA na gagawa ng paraan ang kanyang administrasyon upang maisakatuparan ng oil exploration project sa West Philippine Sea sa kabila ng pangaharas na ginagawa ng China. Hindi naman may pagkakailan na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Recto Bank dahil pasok ito sa 200 nautical miles na nakasaad sa UNCLOS. Bukod dito, idineklara na rin ito na naipanalo ng ating bansa sa arbitration kontra sa China noon pang 2016. Mga kabayan, ayon kay Pangulong Marcos, ang mga kontratang ito ay patunay ng pagpupunyagi ng gobyerno na maging mas independent ang ating bansa sa enerhiya. Sa kasalukuyan, 99.68% ng ating mga petrolyo ay nanggagaling pa rin sa importasyon at 0.32% lamang ang nagmumula sa lokal na produksyon. Kaya naman kapag tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, tayo mismo mga Pilipino ang unang tinatamaan. Nataas ang pamasahe, mahal ang bilihin at kuryenteng napakasakit sa bulsa sa ating mga bayarin. Ang 8 PSCs na ito mga kabayan ay sumasakop sa mga lugar sa Palawan, Sulu, Cagayan, Cebu at Central Luzon. Ito ang itinuturing na pinakamalaking batch ng oil and gas exploration project
sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang listahan ng mga bagong proyektong nilagdaan ng ating Pangulo. PSC 80 at 81 ang Sulusi Basin. Ito ay pangungunahan ng Triangle Energy Limited kasama ang TXP Energy at Philodrill Corporation. Kasama rito ang BARMM sa pamamahala. Ang pinakaunang beses mula ng may sa batas ang Bangsamoro Organic Law. PSC 82 o ang Cagayan Basin. Ang magiging operator ay ang Triangle Energy Limited. Ang PSC 83 at 84 naman ng Central Luzon, ang magiging operator ay ang Coloma Incorporated. At ito, ang kauna-unahang hydrogen exploration deal ng ating bansa. Samantala, ang PSC 85, ang Visayan Basin, ang mag-ooperate dito ay ang Gas2Grid Private Limited. PSC 86, Northwest Palawan Basin, consortium ng Philodrill, Anglo Philippine Holdings at Forum Energy Philippines. PSC 87 o ang East Palawan Basin, ang magiging operator ay ang Ratio Petroleum Limited ng bansang Israel. Ang Israeli firm na Ratio Petroleum at ang state-owned na PNOC Exploration Corporation ay matagumpay na natapos ang 3D seismic surveys sa East and Northwest Palawan Basin. Ayon yan sa ulat ng Department of Energy o DOE. Ibinahagi ng DOE na parehong nakipag-partner ang Ratio at PNOC EC sa Shearwater Geo Services upang gamitin ang seismic survey vessel na SW Turidor na matagumpay namang nakakuha ng 3D seismic data para sa dalawang service contract blocks. Ang mga seismic survey ay aprobado ng DOE bilang bahagi ng kanilang mga obligasyon sa ilalim ng service contract agreements. Ang mga nakuhang seismic data ay makakatulong upang mas maunawa ng geological characteristics ng East and Northwest Palawan Basins, isang hakbang na makatutulong sa pagsusuri ng kanilang potensyal sa langis at natural gas. Ang mga survey na isinagawa mula March hanggang June 2024 ay gumamit ng makabagong teknolohiya upang makuha ang high-resolution images ng mga layer ng lupa sa ilalim ng karagatan. Sakop ng trabaho ang 1,619 square kilometers na Service Contract 76 at 1,519 square kilometer na SC57. Ayon pa sa DOE, ang pagsisikap ng Ratio Petroleum ng Israel at PNOC EC ay ayon sa layunin ng Administrasyong Marcos na palakasin ang petroleum exploration, patatagin ang energy security at buksan ang mga bagong yaman ng enerhiya ng bansa. Sa madaling sabi mga kabayan, tuloy-tuloy ang agresibong hakbang ng Pilipinas sa paghahanap ng sariling mapagkukunan ng langis at gas. At ngayon, may katuwang pa tayong Israeli company. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga kontratang ito ay deliberate step upang matiyak na magiging matatag at independent ang enerhiya ng bansa. Sa kabuuan, inaasahang aabot sa $200 million o mahigit sa 11.6 billion pesos ang papasok na puhunan mula sa mga proyekto na ito, kasabay ng libo-libong trabaho at pag-unlad sa mga nabanggit na rehiyon. Ito ang pinakamalaking batch ng petroleum service contract na na-award sa isang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Dagdag pa niya, ito ay isang makapangyarihang simbolo ng determinasyon ng administrasyon na paigtingin ang sariling energy resources ng bansa. Ngunit higit sa economic value, mas malalim na simbolismo ang mga kontrata ito kung saan ito ay isang pahayag ng soberanya, lalo na sa mga rehiyon na inaangkin ng China. Kung titingnan ang mapa ng ating bansa, makikita natin na ilan sa mga lugar na kasama sa bagong kontrata, katulad ng Palawan Basin at Sulusi, ay malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat mula sa Asia Maritime Transparency Initiative, madalas magpalipad ng Chinese surveillance aircraft at magpatrolya ng Coast Guard ship sa mga lugar na malapit dito. Ang East Palawan Basin, halimbawa, ay hindi gaanong kalayo sa Spratly Island, na inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang 9-dash line. Itong dahilan kung bakit may mga eksperto, katulad ng mga analyst mula sa Stratbase ADR Institute, na nagbigay ng babala ng energy exploration sa mga disputed zone
ay maaaring mag-trigger ng aggressive response mula sa China, katulad nga ng nangyari sa Reed Bank standoff kung saan nagkaharap ang pwersa ng China at Pilipinas way back 2011. Dito ay tinakot ng Chinese Navy ang isang exploration vessel ng Forum Energy sa Reed Bank, kahit pa ang lugar na ito ay nasa loob ng Palawan Basin. Ngayon, ang Forum Energy Philippines ay kabilang muli sa bagong round ng exploration contract. Matagal lang hangarin ng Pilipinas na maging energy independent. Noong dekada 70, nagsimula nang maghanap ang bansa ng sariling oil reserves. Taong 2003 naman, nang inilunsad ng Department of Energy ang Philippine Energy Contracting Round o PECR para hikayatin ng mga dayuhang kumpanya na mamuhunan. Ngunit sa bawat takbong ng exploration sa West Philippine Sea, lagi itong sinusundan ng protesta o ng banta mula sa China. Kung yung matatandaan, noong 2020, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinilit na ipahinto ang exploration sa Reed Bank upang maiwasan di umano ang gulo na pwedeng idulot ng China. Sa ngayon naman, sa ilalim ng Marcos Jr. administration, tila bumabalik ang kumpiyansa ng pamahalaan na ipagpatuloy ang mga proyektong dati pinatitigil dahil sa takot sa Beijing. Sa mga open source intelligence report ng The Diplomat at the Reuters, lumalabas na patuloy ang militarisasyon ng China sa mga artificial islands nito sa South China Sea. May mga bagong radar systems, anti-ship missile at airstrip na ginagamit sa military logistic ang kasado na sa mga nasabing isla. Ayon pa mismo sa report ng Asia Times, any new drilling or seismic survey near Palawan may be viewed by Beijing as a violation of its territorial claims, potentially prompting naval shadowing or diplomatic protest. Sa madaling sabi, posibleng magkaroon ng tensyon o harassment sa mga exploration vessels ng Pilipinas kung magsisimula ang aktual na operasyon. Isipin mo, habang nagbubutas sa ilalim ng dagat ang mga Pilipinong engineer kasama ang kanilang mga kapartner, maaaring may nakasunod o nakabuntot na Chinese vessel sa hindi kalayuan, nagmamatsyag, nagre-record at naghihintay ng dahilan para magreklamo o manggulo. Pero malinaw ang posisyon ng Pangulo. Progress must be achieved with integrity, responsibility and respect for the Filipino people. Dagdag pa ni Marcos, patuloy na babawasan ng gobyerno ang bureaucratic red tape at papadaliin ang proseso para sa mas maraming mga investor. May mga inilunsad na rin ang DOE katulad ng Energy Virtual One-Stop Shop upang mas mapabilis ang permit at operasyon. Ngunit higit pa nga sa mga administratibong reforma, tila mensahe ito sa China na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang karapatan nitong magmina at maghanap ng bagong enerhiya sa sarili nitong teritoryo. Kung magiging matagumpay ang mga proyekto sa Palawan, Sulu at Central Luzon, posibleng magkaroon ito ng malaking epekto sa ekonomiya ng ating bansa at maging simbolo ng independence sa enerhiya. Ngunit ang tanong, hanggang saan kaya kayang ipaglaban ng Pilipinas ang karapatang ito kung sakaling muling manghimasok ang China? Ayon sa mga eksperto, ang pinakamahinam na hakbang ay diplomasya na may kasamang deterrence, katulad ng pinapatupad sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA kasama ang Estados Unidos. Sa madaling sabi, kung sakaling magkaroon ng tensyon, hindi na nag-iisa ang Pilipinas. Ngunit tulad ng anumang laban, ang unang pinakamahalagang hakbang ay magkaroon ng sariling lakas. At dito na nga pumapasok ang kahalagahan ng energy independence. Ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa 8 bagong kontratang ito ay hindi lang simpleng economic move. Ito ay strategic statement. Isang mensahe sa mundo, lalong-lalo na sa China, na ang Pilipinas ay handang tumayo sa sarili nitong mga paa. Habang patuloy ang paghangad ng Pilipinas sa energy independence, nananatiling hamon ang mga delikadong aksyon at ang pag-angkin ng China sa ating mga teritoryo. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga video bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.